What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, update naman natin yung bahay naman, no. At yun nga, dahil nawala yung mga aquarium ko, nagbago na naman yung itsura ng bahay namin. Dahil nga, kung maalala nyo, nandito yung mga aquarium natin sa baba. At nilagay ko lahat sa shop yun. Tapos may mga natira isda dito. Kaya yun, naisip ko na i-update kayo kasi baka may mga naghahanap at nangangamusta sa mga isda na alaga natin dito sa bahay. Pero yun nga, hindi pa ako nakakapaglinis ngayon, no. Pero bala ko linisin siya mamaya. Pag nag-break time ako sa shop, uwi ako dito. At lilinisin ko yung mga dapat kong linisin dito dahil medyo napabayaan ko na yung mga isda natin at yung mga aquarium natin dito sa bahay. So, update ko lang kayo kung ano yung mga nangyari na dito sa bahay at kung ano na nga yung kalagayan ng mga isda natin. Alright! So yung mga kasang, no, dito muna tayo sa loob at yan kung mapapansin nyo, maingay itong aso. Wait lang. Andiyan si Peanut, bali nandito na yung cage niya, tapos yan, tinatali ko lang yan dyan kasi magulo yan, ngayon nagugulo pa rin. Quiet ka muna, quiet. Quiet. So yun, nawala nga yung 20 gallons natin dyan. Nawala yung 20 gallons natin, tapos nilagay ko lang dyan yung aso muna. Tapos may natira pa tayo dito na lilinisin din natin. At naka-divider lang kasi itong aquarium na to dahil may dalawa akong flower horn dito. Ito, bala ko ilipat dito kasi yung isang crayfish ko nandiyan. Kaya ayun, medyo nadidistract ako sa aso na to. Pag tinuturo kasi tumatawal. Yung crayfish natin dito, hindi ko pa alam kung saan ilalagay. Kaya hindi ko pa mailagay yung flower horn doon. So, ayun. Pero plano ko ilagay yan doon. Tapos yung crayfish natin, pag-isipan natin kung saan ilalagay. Tapos dito yung mga aquarium natin, kung mapapansin nyo, wala na. Meron na kami sopa dyan. Tapos ito na lang yung aquarium namin sa loob. Saka ito. Dito sa side na to, dyan na yung tibing malaki, binaba na namin. Tapos yan, mga gitara ko nandyan. So yun, medyo lumuwag. Tapos ito yung mga oranda natin. Ay, hindi pala nakasaksak. Pagbenta rin kasi yan. So, inuubos ko lang yun nandun sa shop. At dadaling ko rin itong mga to. Siguro mga 30 pieces pa to. Pag nawala yan, hindi ko na alam kung ano ilalagay dyan. Siguro yung flower horn muna. O baka mag-alaga tayo ng arowana ulit na kahit silver lang. Malaman natin. Tapos, dito sa baba, dito ko tinanggal yung malaking flower horn natin. At ngayon, nilagyan ko siya ng mga EBM. So yung mga EBM na to, galing to doon sa aquarium natin na maliliit na nilagay ko doon sa shop. At wala akong mapaglagyan. So naisip ko na ilagay dito to dahil marami-rami to. At ayun, naisip ko na ilagay na lahat dyan ng mga EBM, pati yung mga nasa labas. Gagawin ko rin yun mamaya. So marami to, ilang batch yan na EBM. At pupunuin natin ng EBM itong ating 75 gallons at malaman natin kung ano magiging tsura ng 75 gallons pag napakarami niyang guppy. So yan, may mga fry yan, mga halo-halo na yan dyan. So 75 gallons yan. Tapos dito naman tayo sa labas. Update naman natin itong ating aquarium dito sa likod ng bahay kung saan nandito yung ating crayfish na walang paa. At yun nga, meron pa tayo ditong ilang pirasong mga glow tetra, pero yun nga, napansin ko na hindi na gumagalaw itong ating crayfish. So yun, mukhang patay na nga yung ating crayfish dito. Sayang naman, no? Hindi ko kasi masyado nag-check to. Pag umuwi kasi ako ng gabi, minsan nag-ahabol pa ako ng upload, nag-ahabol ako ng edit. So, sayang naman. Akala ko nakaano lang siya, nakaupo lang siya doon. Yung pala pagtingin ko ngayon hindi na nga siya gumagalaw. Kagabi ko pa siya nakita sa pwesto na yun siguro kagabi pa patay ito. So yun, meron pa tayong 4 dyan na kailangan natin linisin, no? Dahil baka makontaminate. At dito naman kukunin natin yung mga isda dyan, yung mga EBM dyan. Lalagyan natin sa 75 gallons lahat yan. Tapos lalagyan natin dyan yung, sa tingin ko dito natin nilalagay yung ating albino koi, saka yung ating albino blue topaz. Yan tayo mag-breed ulit. Tapos yung HB blue natin dyan, hayaan muna natin dyan. At ito yung ating tuxedo koi. Yan, meron tayong mga tuxedo ko dyan na pinapalaki. So yan, mag-ayos-ayos tayo ngayon, no? Mas maganda pa yata yung gantong setup kaysa yung sa nasa aquarium. So yun mga kasang, dito naman sa labas, parang naging tambakan na talaga to.
Grabe, hindi ko na talaga mapagsabay-sabay. Nandito nga pala yung ating stand pero ililipat din natin yan doon sa may bandang sa tindahan. Tapos may dalawa pa tayong naiwan dyan na 10 gallons. Tapos yung mga pinapalaki natin ditong isda ay nandito pa rin naman, no? Meron tayo ditong AFR, yung mga fry natin. Yan, medyo lumalaki na sila. Kailangan na talagang linisan to mga to. So yan, nagkakakulay na yung ating mga AFR dito. Tapos medyo nabawasan ng konti. Tapos yung mga ABT natin, no? Yung albino blue topaz natin. Yan, pansin ko lang, no? Yung male na lang yun nandito. Wala na yung female breeder natin. So kukuha na lang tayo sa mga anak na pwede nating i-breed. Tapos ililipat natin sa likod yan. Dito naman, ito yung kalagayan ng ating blue panda. Kasama yung mga red cherry shrimp natin. Nandiyan sa mga bato yan. Ayan, buhay pa naman yung mga red cherry natin. Try natin kung dadami pa ulit yan. Ayan, may mga red cherry dyan. Diyan ko nilipat. Kasi dapat nga gagamitin natin sa saltwater yung 5 gallons natin na cube. At ayun nga, hindi naman natuloy. So, bala ko ibalik ulit yung mga red cherry shrimp natin dun. Tapos yung mga natin, di ko na alam kung ano nangyari dito sa ilalim. Sobrang na kasi, lumot na. Hindi ko na makita yung mga blue panda natin dyan. Yung ating angelfish na platinum. Yan, okay pa rin naman yung pair natin. Ang problema lang hindi pa rin talaga sila makabreed. Hindi ko na rin matutukan yan. Tapos yung goldfish nga pala natin yan, kung mapapasin nyo, may mga maliliit. Tapos yung malaki, namatay nga yung isa. Yung binili natin dati, namatay. Tapos yung maliliit, nabawasan din. So ayun, 4 na lang sila. Ito yung ating Danios. Nagtira ako ng 3 na green. I-breed natin yan dyan. Lalagyan ko ng breeding cage. So ililinisin muna natin yan para makita nyo. So yung mga kasang, ito na yung ating tank sa likod, no? Nalinis ko na yan. Hindi pa siya lumilinaw, no? Mga isang araw pa yan bago luminaw. Tapos asikasuhin na natin itong mga guppies. So yun nga, kukunin ko lahat ng mga EBM dito at ilalagay natin sa 75 gallons. So yun, no? Scoop lang ng scoop. At kailangan maubos natin lahat yan. Dahil lalagyan natin to ng albino blue topaz tsaka yung ating albino koi guppy. Lalagyan natin dito. Tingnan natin kung dito dadami ang mga yan. Kasi parang tingin ko mas maganda mag-alaga ng guppy sa ganito kaysa sa aquarium. So yun, ito na yung 75 gallons natin at ilagay na natin lahat na nakolekt nating EBM. Napakarami nito guys. Marami na yun na nandito sa 75 tapos dadagdagan pa natin ng 2 tub. Yan napakarami yan guys. So yun, medyo maraming maliliit. At malaman natin kung ano yung tsura niyan. Pag naglaki yan lahat yan, tignan natin kung gaano kaganda yung mangyayari dyan. Ito yun, wala tayong ilaw pero tingin ko naman nakikita nyo. Ang dami natin dito na EBM guppies. So yung mga kasang, nalinis ko na tong labas. Nalinis ko na yung lagay na yan, no? At kita na natin yung mga isda. Ayan, di ba? Medyo meron pa rin, hindi ko naman win 100% yan eh. Pero kita na natin yung mga isda. Medyo malabo pa siya, no? Pero mamaya siguro, lilinaw na yan. At yun, hindi ko pa nagagawa yung breeding cage nitong ating mga Danios. Bukas na lang ulit, no? Dahil naubusan na naman ako ng oras. So, ito naman yung itsura ng ating EBM. Napakadami talaga ng ating EBM. Nilagay ko sa 75. Try natin kung anong mangyayari. Kung ano magiging itsura ng mga maraming guppy sa 75 gallons. Tapos yung niyan, pump niyan yun pa rin ang gamit ko. Hindi ko alam kung mahihigop sila niyan. So, ito na yung nasa likod. Yan, luminaw na. Meron tayong 4 na glow tetra dyan. Kukuha ako sa shop ng dagdagan natin yan para medyo masaya naman. Dahil lang konti. Tapos dito yung ating mga guppies. So ito nga yung HB Blue, nandiyan pa rin. Tapos yung ating albino koi guppy yan. Yung isang pares natin nilagay ko dyan. Tapos ito yung EBM na male natin na malaki. Tapos naglagay din ako ng konting mga female dyan. Para lumaki dyan at mag-breed. So, ayan lang yung update natin ngayon dito sa bahay, no? Sana nag-enjoy kayo sa video na to.
Maraming salamat sa mga nanood. Fish out.